Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Narito po muli tayo sa ating programang Ilaw ng Mesiyas na hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at Light of Messiah Ministries Canada sa pamamagitan ng Wow Smile Radio Sorsogon. Ang topic po natin ngayon ay Parsha Devarim o ang mga salita. Ito po ay ang Devarim po, ito po ay kilala natin sa Deuteronomy, no? Pero iba po kasi ang Hebrew names niya, no? Ng ano natin, same Bible, same name and same mga contents, pero yung pangalan ay iba, no? Normally kinukuha nila ito sa kung ano yung unang distinctive word o yung, ano yung naiiba na word sa unang sentence, no? Katulad nito, ang Devarim ay pangalawang salita nakakaiba sa parsha, no? Na to, no? At itong Devarim o itong parsha na to ay pang 44 na weekly Torah portion, ano? Na laging binabasa taon-taon. Na ito ay binabasa around this time, mga mid-July to early August, ano? Ang parsha ay kino-cover niya ang Deuteronomy chapter 1 verse 1 to Deuteronomy chapter 3 verse 22, ano? Na kung saan ay nire-recount ni Moses, ano, ang pag-appoint ng mga mga leader ng mga tribo, kasi alam natin na may 12 tribes ang Israel, ano? At nag-recount din si Moses regarding dun sa 12 spies. Tapos yung encounter nila sa mga Edomites, sa Ammonites, at yung giyera nila sa kay King Sihon, ano, and Og. At maging ang paghahati-hati nila ng mga lupa, no? Especially yung nauna, si Reuben, si Gad, sa kakalahati ng tribo ng Manase na kinuha na nila sa east of Jordan, ano? Bago pa sila tumawid, no? Ngayon, ang Parsha Devarim ay nagko-consist ito ng 5,972 Hebrew letters at 1,548 Hebrew words at 105 verses na nag-o-occupy o sinasakop niya ang 197 lines sa Torah scroll. Ngayon, bakit po mahalaga ito? Gusto ko lang po banggitin ito kasi po meron pong utos ang Panginoon na kung saan sinabi niya na hindi pwedeng magdagdag o magbawas ng salita ng Panginoon. Ngayon po, ang Hebrew translation po o Hebrew version ng Bible o ng Torah especially, no? Ito pong Torah, ito po yung first 5 books of Moses, ano? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy or Devarim, no? Ito po ay isulat po ito sa Hebreo. At meron lang pong isang version ang Hebrew Bible o Hebreo. Wala na pong iba. Hindi po katulad ng English at mga ibang translation ng Bible na kung saan ay maraming version, ano? Kaya nag-iiba-iba. Ang Hebrew po ay isa lang po siya. Isang version lang, wala nang iba. Ngayon, binibilang po ng mga sages o ng mga rabbi o ng mga priest o scribes ang pagkakasulat, pag sinusulat po nila ang Torah, kasi handwritten po ang Torah, unlike po yung Bible natin na printed, ano? Ang Torah scroll, ito po ay handwritten ng mga ano to, ng mga scribes, no? Na kung saan binibilang nila kung ilan ang letters, ilan ang words, ilan ang verses, at kung ilang linya na occupy. Pag sumobra kasi ng isa, problema yon. May iba nang ibig sabihin. Ang Hebreo kasi may sarili silang salita, no? Na or yung way na pagsusulat. Na pag naiba ito, ay mag-iiba na ang meaning. Hindi po katulad ng English na yung kung ano yung salita na yon, maaari rin mag-iba ng meaning kung dadagdagan mo ng ibang salita, no? Pero ang Hebreo, pag nadagdagan mo lang ito ng letra, kahit isang letra lang, iba na ang ibig sabihin. So, kaya problema po. So, sinusunod po nila
ang utos ng Panginoon literally na huwag magdagdag o magbawas ng salita ng Panginoon. Ngayon, ang di ba rin po no, ay normally ito ay binabasa natin nga sa panahon ito at binabasa rin ito tuwing Tisha B'Av o 9th of Av na kung saan ito po yung anniversary ng nasira o na destroy yung first and second temple, ano. So 9th of Av po 'yan. Ngayon, ang binasa ayon sa Deuteronomy chapter 1 verse 1 to 8, ano. Ito po ay direktiba ni Moses, no, na kung saan ay inuutusan niya ang mga leaders pati ang mga tao na pumasok sa Kanaan, sa promised land, ano. Sinasabi ni Moses na dapat pumasok sila ron, no, kasi binigay nga sa kanila, no. Pero hindi po ito papasok po sila ron na may banners ang mga ano, parang tinatanggap sila, no. Kukunin po nila ito sa mga masasamang tao, mga Canaanites. Kasi po ang mga Canaanites po, mga kapatid, mga kaibigan, no, pag pinag-aralan natin ng ancient history, ay talagang malulupit na mga tao ito. Hindi po ito yung mga parang inosente, no. Talagang iba. Nagsished sila ng blood. Walang justice system sa kanila. Kung sinong malakas, sinong siya yung bida, no, siya yung kaya actually maraming mga higante rito, maraming walang mga karapatang pantao ito mga to. Talagang ang patayan sa kanila ay common, ang rape, patayan, nakawan, lahat ng o dugasan sila. Talagang ang lupa na yon ay talagang kumbaga polluted na ng kasamaan. Na kung saan dito rin ay sinasakripisyo nila ang mga anak nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ano. So kakaiba, talagang iba ang ibang itong mga lahing ito, kaya talagang puno na rin ang Panginoon, ano. Kaya hindi naman sila pinapasok na kaagad na kung kailan lang. Ipinangako ito kay Abraham pa, pero sinabi niya na muna, mag-aantay pa ang Israel kasi hindi pa puno ang salop sukatan ng kasalanan ng mga Canaanites, no. So dito ay dumating na ang panahon na kung saan ay sagad na sa buto o sagad na puno na ang salop. Dapat nang kalusin sila, no. Kaya ang Israel kailangan na ring pumunta ron para agawin nila ang lupa na talagang para sa kanila to begin with, ano. Ang intindi po kasi ng mga tao, parang nang agaw lang ang Israel sa lupain, ano. As a matter of fact, pag inaral po natin ang ancient history, pati mga ancient texts, ang nang-agaw po dito ay si Canaan. Ito po ay ang bunsong anak apo ni Noah, kay Ham, ano. Bunsong anak ni Ham. So inagaw po ito sa mga Shemites o yung kalululuhan ni Abraham na si Shem, ano. Kaya ang tawag sa kanila Shemites, ano, o Semites. Ang mga Israelites o mga Jew, ang tawag sa kanila Semites. So pag may mga taong galit sa mga Hudyo, ang tawag sa kanila anti-Semite, no? Yan ang tawag po diyan, ano. So kay Shem po talaga yan lugar na yan. Sa kanya binigayan noon pa. Pero inagaw ito ni Canaan. So hindi na pumalag yung matanda si Shem at hanggang napasa-pasa na. Ngayon si Abraham naman ay umalis. Pumunta siya sa ibang ibayo. Tapos later on pinabalik siya ng Panginoon dahil ibibigay nga sa kanya yung lupa na ito, no. So hindi po nang agaw ang Israel sa lupain, no. Kanila po talaga yan to begin with. Ngayon, dito sinabi rin dito na si Moses, ano, by the way, ipinakita dito sa verse 3 ng chapter 1 verse 3 na nung nagsalita si Moses ay new moon, no. Ito po ay bagong buwan na kung saan ang ganun po talaga nagmi-meet ang mga Israelitas, ang mga anak ng mga Panginoon tuwing new moon, tuwing Shabbat, katulad ngayon Shabbat, mga feasts, annual feasts, yung Passover, unleavened bread, first fruit,
Pentecost, Feast of Trumpet, uh, uh, Day of Atonement o Yom Kippur, saka Sukkot o Feast of Tabernacle. Ito po yung mga panahon na kung saan ang Panginoon ay nagmi-meet siya sa mga tao, no? Hindi po siya sa random na araw kung kailan lang niya maisip o kung kailan lang maisip ni Moses, hindi po. Very specific ang mga araw at panahon na kung saan sila ay nagmi-meet, ano? Ngayon, ayon dito sa ano na to, sa portion na to ay inalis nila ang mga kalaban nila, si King Sihon ng mga Amorites at si Og of Bashan, ano. Tapos bali binigyan sila ng specific na boundary na kanilang sasakupin lamang. Hindi sila yung sakupin nyo lahat. Hindi. Verse 6 and 7 ayon sa Deuteronomy po, inutusan sila ng Panginoon na kung saan very limited lang. I mean, dinefine ang kanilang boundary. Hindi basta kung ano yung kaya nyo kunin nyo, parang conquer all you can. Hindi po ganun, ano? Very specific. So pagka na-conquer na nila yung binigay sa kanila, kung sino man na nakatira doon sa lampas ng konti, sa kabilang poste, hindi na nila gagalawin yon. Kasi ang binigay lang sa kanila, ito lang. No? Hindi pwedeng umabuso. Maski kayang-kaya nilang sakupin pa ulit yung mga yon, pero hindi po sa kanila binigay yon. So hindi po nila pwedeng gawin. Katulad din po ng mga Edomites. Ang mga Edomites, inutusan ng Israelites na wag nyong gagalawin ng mga Edomites kasi yung binigay sa kanila, yung Mount Seir, kay ano yan, binigay yan kay Edom o kay Iso, kapatid ni Jacob. So, ang mga Israelites po ay dinefine lang kung ano lang pwede nilang gawin, no? Beyond that, hindi na inaalaw ng Panginoon. Tapos, ito po ay binanggit ulit na itong land na to ay promise kay Abraham, Isaac, and Jacob ayon sa verse 8. Pero bagamat ito ay lupang pangako, hindi po ito binigay in a silver platter. Ito po ay kailangan nilang pagbuwisan ng buhay, pagpawisan, paghirapan, at talagang gawin nila lahat. No? Hindi po ito parang tinanggap na lang dahil regalo at tatanggapin mo na lang po. Hindi po ganun ang Panginoon. No? So, kaya po maganda na pinag-aaralan natin ang Torah kasi ito po ay nagbibigay sa atin ng aral kung ano, paano nagwo-work ang Panginoon. Kapag may binigay siya sa atin, hindi po libre yun. Kailangan paghirapan po natin. Ano? So anyways, ang kasunod po dito, yung next portion, kasi po ang parsha, meron ding 7 readings po ito. No? Dinidivide po ito sa 7 days. No? So ang pangalawang reading dito ay it covers yung Deuteronomy chapter 1 verse 9 to 18. So, ito po na kung saan ay ina-appoint na yung mga leader ng mga tribo, no? So, sinabi dito ni Moses, ano, na inaamin niya na hindi niya kayang i-manage ang lahat na by himself, ano, na mag-isa lang siya ayon sa verse 9. Kaya siya mag-appoint, ano? Kasi sabi ng Panginoon, imumultiply daw ang Israelites katulad ng stars of heaven, ano? For multitude, ano? Parang ano ito hindi po ito kasi ang alam po natin, ano, ay pag ngayon alam na natin na ang mga bituin ay trilyon sa kalawakan, ano? Hindi naman trilyon ang population, no? Maski ipunin po natin ang lahat ng nabuhay mula kay Adan hanggang ngayon, wala pa pong 100 billion. No? So, at hindi naman po lahat anak ni Abraham yon. So, pero ito po ay figure of speech, no? Na kung saan ay symbolism. Pero meron pa pong ibang symbolism po ito kasi ang stars of heaven po ay ang ibig din po sabihin nito ay mga anghel. So parang imumultiply daw ang mga Israelites ng katulad ng mga anghel. Siguro kung gaano karami mga anghel sa langit, ganun din siguro. So idiomatic expression lang yan, ano? Hindi number ng bituin talaga. So dito ay sinabi rin ni Moses, ano, na pinulaan niya yung mga tao na yung kanilang mga ginagawa pahirap, no? Ayon sa verse 12.
At merong tatlong qualifications ang ruler. Binanggit niya ito sa verse 13. Na kung saan ang pagpili ng mga ruler o leader ng mga tao ay mayroong tatlo. Dapat sila ay wise men, no? Dapat marunong, hindi lang matalino kundi marunong, yung wise, may wisdom. Tapos, number 2, may understanding, may pangunawa. Dapat maunawain. Maunawain sa kapwa-tao, maunawain sa situation, at nauunawaan niya ang Torah. Kasi marami pong leader, unfortunately, hindi po nila naiintindihan din ang salita ng Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng 48,000 denominations. It's nakakalungkot, no? At bawat isa ay nagki-claim na sila ang tama, no? Yun ang nakakalungkot. Hindi po tayo makikisawsaw dyan sa 48,000 kasi hindi naman po tayo kasama sa denomination na yan, ano? Kasi po tayo ay nasa Messianic Judaism po tayo. Anyway po, although parehong Biblia, parehong Panginoon na sinasamba natin, at parehong Messiah o Mesias, ang Panginoong Yeshua na tinatawag ng nating mga Pilipino na Panginoong Jesus o ng English Jesus. Pero ang tawag po sa kanya ng Hebrew sa Israel ay Yeshua. So, anyway, yun po ang sinasabi doon, dapat wise men, dapat matalino o marunong, understanding, dapat may pangunawa, at kilala or ginagalang siya sa tribo ayon sa verse 13 sa mga tao. Hindi basta-basta lang bigla na lang magiging leader ang isang tao. Dapat patunayan niya ang sarili niya, no? Tapos ang mga tao ayon sa verse 14 ay nag-agree at nag-take initiative sila na maghanap ng sarili nilang mga rulers na kung saan nakikita nila kung sino talaga ang marunong, nakakaunawa nakakaunawa ng mga bagay-bagay at kilala, no? So ngayon nung nakakuha na nga sila, ito na yung inassign ni Moses, na napili sa verse 15, Tapos ang mga rulers, sila rin ang mga judges. Ngayon, ang judges po, hindi po sila magja-judge based po sa kanilang kuro-kuro. Ang judgment po nila ay base sa Torah. Kaya ang dapat na kinukuhang leader yung alam niya yung Torah, no? Pag hindi niya alam ay problema po 'yan, no? Kaya minsan wala sa hulog yung mga kanilang mga judgment, no? Tapos ang isa sa mga mga rulers din ay dapat dinggin ang mga kaso ng bawat isa, no? Tapos dapat sila ay maghusga na talagang ng tama, na ayon sa righteousness, Kasi ang righteousness po, ibig sabihin po, ito po ay base sa Torah, no? Sa bawat tao, sa kanilang magkapatid, maski mga Hudyo o hindi mga Hudyo, dapat ay iisa ang kanilang judgment. Hindi pwedeng bara-bara ang kanilang judgment, no? Tapos ito po ay dapat walang kinikilingan ang kanyang pag-judge, no? Hindi porke mahirap siya kikilingan siya, no? Hindi porke babae siya kikilingan siya. Hindi porke matanda siya kikilingan siya. Hindi porke mayaman siya kikilingan siya. Hindi porke malapit sa mga leader kikilingan siya. Hindi po. Kundi base po sa kung ano ang tama ayon sa Torah, no? Ngayon dapat ay hindi siya matatakutin, hindi siya madaling takutin ng tao, no? At ang judgment ng taong ito ay galing sa Panginoon, no? Tapos yung mga mahihirap daw na kaso ay dadalhin kay Moses, at meron din nagbigay din siya ng complete instruction sa mga rulers kung paano sila dapat mamuno, no? Ngayon, yung kasunod na portion ng parsya, no, ay ito po ay na kung saan ay covered dito Deuteronomy 1:19 to 33, no? Na kung saan ang mga Israelites ay umalis
mula sa Horeb at pumunta sila patungo sa napaka-terribling disyerto o wilderness, ano? Papunta sa kabundukan ng mga Amorites, ayon yan sa verse 19. Tapos napunta sila sa Kadesh Barnea, na kung saan ipinakita ang promised land sa mga sa mga patriarchs, ano? At sinabihan ng mga tao na huwag silang matatakot or madi-discourage. Ang Panginoon, although normal sa tao ang matakot, pero hindi po natutuwa ang Panginoon sa mga duwag, sa mga taon takot, ano. Kaya pero ini-encourage naman niya na huwag kayong matatakot. So, kung sino yung matapang, yun ang mahal talaga ng Panginoon, no? Kasi may tiwala, ibig sabihin may tiwala sila sa Panginoon. Yun ang ibig po sabihin nun, ano? Hindi sila natatakot sa na sumunod sa utos ng Panginoon. Ngayon, ayon din po dito na ayon sa verse 22, nalaman natin na ang mga tao pala ang nag-convince kay Moses na magpadala ng spy. At pumili sa bawat isang tribo ay may representative sila patungo sa promised land, ano? Ayon yan sa verse 22 ng Deuteronomy 1, ano? Tapos ang mga espiya daw ay nakarating hanggang sa Valley of Escol. So mga talagang dulo-dulo na yan, ano? At nag-spy sila doon at kumuha sila ng mga prutas at ibinalik nila ito na pinakita nila ang prueba o proof na okay talaga yung lupain, ano? Ngayon, kaya lang ang mga tao ayaw pumunta kasi yung 10 espiya ay sinabi nila na marami hindi natin kaya, mga higante yung mga tao ron, grabe, ang lalaki, para lang tayong grasshopper sa kanila. Parang natakot, na-discourage sa mga tao at yun nga, sinabi rin nila na talagang matataas ang mga cities nila. Siguro binanggit yung Jericho, ang una nila nakita. So, paano natin gigibayin yan? Paano natin papasukin yan pag sinara lang nila yung gate? Mga ganun, ano? Ito po ang problema sa atin, ano? Maski po sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Kapag reklamo ang una nating pinairal, pati yung iba po nating mga kasama ay nadi-discourage din, ano? Yung iba kasi i-justify pa, sasabihin, sinasabi ko lang naman ang problema. Pero hindi po kapag inuna natin, sinabi natin kung anong problema na wala tayong solusyon, all the more na yung mga tao ayaw na rin. So, gusto mo man o hindi, nangyari na yung hindi dapat mangyari, yung madi-discourage yung tao. Kaya, maski po sa mga, sa trabaho, wag po tayong mareklamo, no? Wag tayong puro problema ang nakikita. Dapat masaya po tayo, dapat tayo, yung talagang jolly, saka yung laging positive, laging can do. Yung we can do it, parang gano'n, no? Kasi pag laging mareklamo, mabigat yung parang nadi-discourage din po yung iba. So, kasalanan po yan, ano? Ito, sinabihan nga ng mga espiya, hindi natin kaya, para tayong So, anong gagawin pala? Doon na lang sila sa disyerto, di ba? Ayaw nilang pumasok, di ba? So, problema yon, ano? So, ngayon, sabi pa nila, may mga higante ron, nandun mga anak ni Anakim, yung mga higante. Ayon yan sa verse 26, ano? Ngayon, si Moses, sabi niya, sa verse 29 to 31, in-encourage niya mga tao na wag silang matakot, wag silang mangamba, wag silang kasi ang Panginoon mismo ang lalaban sa kanila. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa Egypt, saka sa wilderness, sa desert. Ang Panginoon naman ang lumalaban . So bakit naman matatakot, di ba? So parang sabi pa ni Moses nga, ang Panginoon ay parang parang yung tao na dinadala niya, yung kinakarga niya yung anak niya hanggang makarating sa lugar, Pero wala, pa rin ng mga tao, discouraged pa rin, tsaka talaga, mareklamo, matakot. So, sinabi niya, pinulaan niya mga tao. By the way, nangyari ito mga around, second year. Mga around second year, pag-aalis nila galing sa Egypt, Ngayon, ang Book of Deuteronomy, by the way, nasa pang 40th year na sila.
Kaya nagalit ang Panginoon. Kaya hindi doon na lang sila pinaikot-ikot sa disyerto. Gusto nyo pala sa disyerto, diyan na lang kayo. Hanggang maubos yung mga mareklamo, mga iyakin, mga duwag, mga walang tiwala sa Panginoon. So ang mga anak lang nila, yung 20 years old and below, o below 20 years old, yun lang po nakapasok maliban kay Caleb sa kasi kay Joshua, no? So parang inano ni Moses tuloy, sinabihan niya parang pinulaan niya yung mga tao na sabi niya, hindi kayo nagtiwala sa Panginoon na nauna na siya eh. Talagang pero hindi may nakikita pa silang pureba maliban dun sa sa mana everyday, yung may mana na pagkain, Tapos maliban pa dun sa may quail, sa tubig na galing sa biro mo disyerto tapos may tubig, may spring water na nasa galing sa bato, no? Tapos nakakakita sila by night meron silang heater na yung pillar of fire kasi malamig po sa disyerto pag gabi. Pero pag umaga, pillar of clouds na tinatakpan sila ng araw para hindi sila masunog kasi po napakainit po sa disyerto sa Israel nakarating po ako doon twice sa yung autumn pa, dapat malamig pero mainit pa rin. Yung autumn nila parang summer sa Pilipinas, so medyo mainit talaga, pero sila nakikita nila na tinatakpan sila ng Panginoon, Ngayon, ano ngayon ang resulta ng kanilang rebellion? Dahil sa nagrebelde sila, ah, hindi ngayon sila nakapasok. Hindi sila nakapasok. So, nagalit ang Panginoon sa kanila. Talagang sabi niya walang makakapasok sa evil generation na to dun sa good land na yon, talagang talagang nagswear siya. So sabi niya nawala tayo mga kapatid, karoon ng technical difficulty itong aking computer, pasensya na po. Ngayon ito sorry, naghahang. Pasensya na po mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, nangyari po dito, nagalit ang Panginoon, tapos sabi lang niya na si Caleb lang at si Joshua ang pwedeng pumasok, tapos ang kanilang mga anak, na sabi nila na magiging biktima pag pumasok sila ron, pero ito yung mga anak na walang alam patungkol sa good and evil, sila ang makakapasok dahil ito ang ibibigay sa kanila, na sila magpo-possess sa verse 39. Tapos ngayon ang mga tao ay pinadala na muli sa disyerto dahil doon nila gusto, yun ang ayaw nilang pumasok. Ang ginawa sa kanila ng Panginoon, pinaikot sila ng pinaikot doon hanggang maubos sila. So ang Deuteronomy po ay 40th year. Marami na po doon sa nagreklamo na original patay na. So kung meron pang mga natitira, konti na lang. Ang mga nakakarinig na po nito ay yung mga anak-anak na lang, Ngayon, pagkatapos kasi ang ginawa nila nung nalaman nila na nagalit pala ang Panginoon. So sumalakay na lang tayo. Ayun, sabi ni Moses, huwag kayong sasalakay, mapapahama kayo. So 2 beses sila nagrebelde. Una, ayaw nila pumunta nung pinapupunta sila.
Tapos pumunta sila nung hindi sila pinapapupunta. So, naggalit ang Panginoon sa kanila. Ito po ay ayon sa Deuteronomy 2:1 to 25, ano? So, ngayon dito, ni-recount ni Moses, ano, inalala niya kung ano yung mga nangyari, ano. So, nagdumaan daw sila sa teritoryo ni Isu sa Mount Seir, ano. At sinabihan sila na wag maging careful sila na wag sila makisawsaw doon, ano. Hindi nila kasi hindi naman binigay sa kanila ron, ano. Kahit na takot sa inyo mga Edomites, sabi ng Panginoon, ano, hindi ko ibibigay sa inyo ang lupa nila. Ayon yan sa verse 2 to verse 5, no? Tapos sila rin ay inutusan, ano, na gamitin ang kanilang pera na bumili ng pagkain at inumin. Maski kayang-kaya nila mambuli kasi talagang takot sa kanilang mga tao eh. Pero sabi niya, wag niyong hayaan na ganon. Dapat be fair doon sa mga taong dinadaanan niyo kasi hindi naman ninyo kalaban yon, ano? Tapos sinabi rin ng Panginoon na for the whole 40 years ay hindi sila nagkulang ng kahit ano, no? Um, Tapos nagbigay din ng instruction ng Panginoon kay Moses na wag niyang ihaharas ang mga Moabites, no? Or contend with them, ano? Kasi ang lupa nila ay ibinigay kay Lot as a possession, no? Kasi ang mga Moabites ay descendants ni Lot yan. Kaya ito po sinasabi ko, ang Israelites po ay hindi naman basta-basta nang aagaw ng mga lupain lang. Meron lang po binigay sa kanila ang Panginoon. Yung mga ibang hindi naman nila kalaban, hindi nila ginagalaw po yun. As a matter of fact, dapat babayaran pa nga nila pagka bibili sila ron. Hindi sila pwede mambuli. Hindi sila pwede magpalibre, no? Ngayon, sabi rin, wag din nila iharas ang mga Ammonites kasi kay ano rin yan, kay Lot din yan. So ang mga Moabites saka mga Ammonites ang descendants ni Lot, no? Yan yung si Lot actually ay pamangkin ni Abraham, no? Tapos inutusan din sila na mag-cross over sa River Arnon at makipagyera kay Sihon the Amorite, ang king of Heshbon, ano? Para maposes yung land nila, no? At ang Panginoon, sabi dito sa verse 25, ay binigyan niya ng takot ang mga nations sa Israel, ano? Natakot sila, talagang nanginginig sila pag dumadaan, pag nag-aalala. Alam po natin ito sa pagbinasa po natin ng Book of Joshua, na yung nagpadala ulit si Joshua ng 2 espiya sa Jericho, at sinabi ni Rahab na takot ang mga tao sa mga Israelites, no? Kasi binigyan ng Panginoon ng takot ang mga kalaban ng mga Israelites. Ngayon, pero meron po ito po mga listahan ng mga higante sa ano, no, sa doon sa area nila, no. Yung Anakim sa Canaan ayon sa Deuteronomy 1:9, ang Emim in Moab, Deuteronomy 2:10, Horites in Seir, Deuteronomy 2:12, tapos Zamzumim in Ammon, Deuteronomy 2:20, and Avim in Gaza, Deuteronomy 2:23. So yan, maraming mga higante doon sa mga dadaanan talaga nila, no? Tapos sinabi rin dito na talagang tinalo nila yung mga hari, ano? Si King Sihon at ng Og, at ito po ay ninarrate ni Moses sa Deuteronomy 2:26 hanggang chapter 3 verse 11. Sabi ni Moses, nagpadala siya ng mga messengers sa wilderness sa Kedemoth para sa kay King kay Sihon, ano, King of Heshbon, na ina-ask siya o hinihingi sa kanya na sumuko siya. Hindi naman basta lang sumalakay ang Israel kasi meron pong rule of engagement ang Torah. Kapag pagyera yung ang isang lupain, dapat tanungin muna sila kung gusto nila sumuko, no? Pero si King Sihon ay ayaw niyang padaanin ng mga Israelites sa lupa niya ayon sa verse 30. At lumaban pa siya kasi si King Sihon po actually higante po yan eh. Siyempre ma-pride yan eh.
Saka mga marami siyang tao, mga higante rin, talagang kinakatakutan. Sabi niya, teka, bakit ako matatakot dito, di ba? Lalabanan ko to. Pero wala. Yari siya dahil mas malaki yung ang Panginoon ng mga Israelites, no? Kaya ibinigay ng Panginoon si King Sihon at ang kanyang mga tao sa mga kamay ng mga Israelitas, no? Lahat ay sinira ng Israelites, ano? At ang kanilang mga livestock, ang kanilang mga mga sheep, goats, yung mga ano lang, yung mga clean animals, kinuha 'yon, no? Sinabi rito na si ayon sa verse 11, by the way, si King Og ang last remnant ng mga higante during that time. Doon sa area na 'yon. Although marami pa silang dadaanan later on, pero sa area niya, sa ano niya, siya yung pinaka sa Sihon, sa ano niya, doon sa area niya, kaharian niya, siya yung higante, no? So, kinuha ng Israelites ang mga kalupaan ng galing sa dalawang mga malulupit na mga hari, ano? Kay King Sihon tsaka sa ano, um, uh, nakuha nila. Ngayon, dinivide ito ayon sa reading, ano? Dinivide ito sa yung lupain nila King Sihon, ano? Dinivide ito sa yung mga maiiwan doon, yung Reubenites, yung Gadites, saka yung kalahati ng Manase. Para pagtawid nila, yung iba naman makakakuha din ng lupain doon, ano? So, hinati-hati sila. Kaya ang ano po dito, ang lesson po na makikita dito ay hindi porke na ibigay sa atin, ano, dapat hati-hati pa rin ayon sa pangangailangan. So, parehas talagang Panginoon. Ang iba binibigyan dahil ng mas malaki kasi mas malaki sila. Hindi dahil sa mas paborito sila o dahil sa mas malakas sila o mas marami silang napatay o mga gano'n. Hindi po. Based po sa dami ng population nila. So, binigay ito, no, sa kanila. Pero sinabihan din sila na dapat sumama rin ng mga Reubenites, Gadites, saka yung kay mga Manase, pagtawid. Kasi ano doon talagang tunay na labanan, eh, no? Pero sabi niya, yung mga anak ninyo, mga asawa ninyo, mga livestock nyo, pwede nyong iwanan. Ayon niya sa verse 19. Tapos hanggat hindi settled lahat, dapat wag kayong titigil, no? Kaya ang mga ano, tayo, no? Porque okay na tayo, ay relax na tayo. Bahala na diyan ng iba. Hindi po tama 'yon, no? Dapat tulungan natin ang mga kapatiran natin hanggat hindi pa rin sila settled, no? So, dito pinapakita dito na yung fairness ng Panginoon, ano, na gusto niya ang kanyang mga anak, ano, ay dapat ginagawa kung ano ang tama, ginagawa fair sa kapwa, no, at hindi nanlalamang, no. So ngayon, malapit na tayong ano, i-conclude na po natin ito, no, na kung saan ay malalaman natin dito, na makikita natin dito na ang sa parsya na to, si Moses ay dinala niya ang mga o ginather niya o kinausap niya ang mga children of Israel, ano, mga anak ni Israel sa new moon. Pag nakikipag-usap si Moses o ang Panginoon sa mga Israelites, appointed time. Hindi basta random na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Hindi po gano'n, no? Na kung kailan maisip. Hindi katulad ng panahon natin ngayon. Pag naisip ng boss, may meeting. O meeting tayo ng Miyerkules. Ganon. Hindi gano'n, no? Sila po ay new moon, Shabbat. Actually, hindi nga sila nagmi-meet ng Shabbat during this time dahil work yun, eh. Pero ang Panginoon na nakikipag-meet sa Israel sa on Shabbat, ano? Si Moses, new moon, siya nakikipag-usap sa mga tao. Sinabi rin niya rito na during this appointed time, by the way, ang new moon po, although hindi po siya Levitical feast, ano? I meaning hindi wala siya sa
Leviticus. Hindi po ito sa mga appointed feast ng Leviticus, ano? Kasi Leviticus 23, ano doon po ang Shabbat, ano doon ang mga seven feasts, ano? Pero ito po ay appointed time din kasi lagi silang nagmi-meet ng new moon. At nabanggit din po ito ng Panginoon sa Isaiah 66:22 to 23 na kung saan from Sabbath to Sabbath, from new moon to new moon, sinabi niya, all mankind will bow down and worship before me, sabi niya. No? Isaiah 66:22 to 23. Iyan po mangyayari yan sa new heavens and new earth. No? So ang Shabbat po ay hindi po ito nawala, hindi po ito inalis, hindi po ito inabolish. Uh, Bagamat maraming taong hindi na gumagawa nito, pero hindi po ang opinion po ng tao ay walang kinalaman sa opinion ng Panginoon. Hindi magbabago ang opinion ng Panginoon dahil ang tao ay nagbago. Hindi po, no? So anyway, makikita po natin dito na kinausap ni Moses ang mga tao o sinabi niya ang salita ng Panginoon on new moon. Kasi ito po ay isang anino ng ano yung darating. Ang new moon ay parang representative siya o parang ano siya ng new heavens and new earth, no? Pangalawa, na conclusion dito, ang appointment, ang paghirang sa mga leaders ng congregation ay may qualification, hindi kung sino yung gusto lang, ano? Ito po ay dapat talaga kung gusto natin magsilbi sa Panginoon, ano? Dapat maging wise daw tayo. Ayon yan sa Proverbs chapter 9 verse 10. Ano? Isa sa mga requirements, naalala po natin maging wise, maging understanding, at kilala tayo ng mga tao. No? Dapat, paano ba tayo magiging wise? Ang wisdom comes from the Lord. No? Ito ay ang nagdadala sa atin ito yung salita ng Panginoon. Nagiging wise po tayo. Pag gusto talaga natin magsilbi, manalangin tayo na bigyan tayo ng karunungan. Katulad ni King Solomon, ano? Nanalangin siya na bigyan siya ng katalinuhan ng Panginoon, ng karunungan ng Panginoon. Kasi sabi niya, paano ako mag-rule? Kasi ang Panginoon ay nag-appear kay ano, no? Nag-appear siya kay Solomon nung ano siya, sabi ng Panginoon, anong gusto mong request sa akin? Sabi niya, ang request ko po, Panginoon, ay bigyan mo po ako ng karunungan, ng wisdom. Kasi gusto niyang i-manage o i-rule ang tao, ang mga Israelites ng tama. Sabi ng Panginoon, dahil sa hiningi mo ang karunungan, hindi mo hiningi yung makayamanan, na maging mayaman ka, hindi mo hiningi na mamatay ang mga kalaban mo, hindi mo hiningi na magkaroon ka ng kapayapaan, hindi mo hiningi na mahabang buhay mo. Sabi niya, dahil ang hiningi mo ay karunungan, ay ibibigay, maliban sa karunungan, bibigay ko pa sa iyo yung kayamanan, bibigay ko pa sa iyo yung kapayapaan, at mahabang buhay. Kaya dapat, parang ano yan parang all or nothing. Kapag mali yung sagot mo, wala kang makukuha. Pero pag tama yung sagot mo, kuha mo lahat. Ano talaga, lahat yun. Parang ano siya. So, ang hingin po natin sa Panginoon, kung meron po tayong hingin, huwag po tayong humingi ng kayamanan or kung ano pa man. Ano. Ang hingin po natin ay karunungan. Yan po, ano. So, para makita din ito at dapat maging kilala tayo sa mga tao at mayroon tayong good reputation at honorable tayo, no? Paano po tayo makikilala ng mga tao kung nakatago lang tayo sa bahay natin, ano? Kailangan po expose tayo sa labas. Kailangan naglilingkod tayo sa mga tao, tumutulong tayo sa kanila. Talagang yung maaasahan tayo ng mga tao para balang araw tayo naman na magli-lead, no? Kasi hindi pwedeng nagli-lead ka pero gusto mong mag-lead pero nasa kwarto ka lang o nasa bahay mo lang ikaw. Hindi ka lumalabas, ayaw mong pakihalubilo sa mga tao, ayaw mong tumulong, pero gusto mong mag-lead. Paano, di ba? Hindi ka naman kilala. So, wala, di ba? Another lesson ay pag may inutos ang Panginoon na sa atin na gawin,
dapat hindi tayo magdalawang isip. Kapag tayo ay, yung may mga extra steps pa, sasabihin natin, teka, gagawin ko pa to. Teka, pag-isipan ko maigi. Teka, kailangan aralin ko pa ito. Kailangan marami kang palusot or dahil takot ka. Ayaw mo magkamali. Ay, yan ang problema. Kasi itong mga yung parang mukha kang parang gusto mong ayaw mo magkamali, gusto mong may due diligence ka. Ito po ay nagdadala o nagtumutulak ng ano lalo kang maraming nakikitang problema. Marami ka na kasi pupunta ba talaga tayo ron ng daigante, di ba? So imbis na dumiretso ka, ang nakikita mo yung mga problema, yung mga kung ano-anong mga obstacles, no? Pag may inutos po ang Panginoon, go for it. Ano na kagad? Konting analysis lang, diretso na. Hindi naman pwedeng walang isip-isip. Ano? Kaya nga nag-spy, ano ka, sinabihan ka ng Panginoon, no? Punta, in-inspire sa'yo. O pumunta ka sa ganitong lugar. O di, spy mo. Tingnan mo muna. O, maraming ano rito, maraming problema. Pero hindi, pupunta pa rin ako. Ang makikita mo dapat, kung ano ang mga good things, no? Kapag nakikita natin ang good things, yung good things din ang makukuha natin. Pero kung puro bad things ang nakikita natin, puro problema, ay malamang problema rin ang makikita natin, ano? So, yun po ang ano, no? Ang ating lesson na matutunan natin dito. At pagka talagang may pinagawa ang Panginoon, gawin na kagad natin. Sometimes mas maganda pang hindi na natin masyado inaaral masyado eh. Kasi pag naging successful tayo, ang Panginoon ang nagbigay sa atin nun. Pero kung masyado nating over-analysis, parang feeling natin tayo ang gumawa. No? Tsaka dapat walang mga hesitations, complaints, negativity. Kasi ito ay mga mukha ng pagre-rebelde. No? Parang hindi na, sasabihin natin, hindi naman tayo talaga nagre-rebelde sa Panginoon. Pero po, kapag po tayo ay parang hesitant, parang ayaw mong gawin eh. Or reklamo, or negative, ano kaya yan? Kaya natin yan? Parang gano'n, ano? Instant na excited ka eh. Parang ano ba yan? Parang okay na ako dito sa disyerto. Eh. May free water, di ba? May mana. Kaya lang limit ang mana hanggang 40 years. Di nila alam, paubos na, di ba? Pinapupunta na nga sila ron eh. So wag po tayong ganun, ano? Wag po tayong mag-hesitate, wag po tayong mag-complain, wag po tayong mag-negative. Dapat laging go lang, ano? Pag mag-trust tayo, tsaka wag tayong magduda. Wag tayong yung parang nagmumurmur kayo, nagsasalita ka sa sarili mo. Pambira naman, pinupunta pa tayo rito. Kasi ito ay nagdadala sa iyo sa disobedience, no? Sa hindi pagsunod. Tapos yan ay rebellion. Ang hindi pagsunod ay rebellion. As far as the Lord is concerned, ano? Pag hindi tayo nag-obey, ano? Pag hindi tayo sumunod, pati yung iba nadadamay natin. So talagang rebellion talaga 'yon, no? Tapos ang Panginoon, sabi niya, ay parurusahan niya. Pinarusahan niya yung mga tao na walang tiwala. So sige, ikot-ikot ka na lang diyan hanggang ano. Pero ganun pa man, inano pa rin niya. Hindi pa rin niya pinabayaan, hindi niya winidhold ang mana niya, hindi niya winidhold ang tubig, hindi niya winidhold ang pillar of fire sa gabi, hindi niya winidhold ang clouds by night, no? By day, para to protect the people, ano? So hindi niya pinagkait yan sa mga tao. Sa loob ng 40 years, kahit galit siya, ay inano niya pa rin, prinubide niya pa rin. Kaya lesson din po ito, no? Isa actually sa mga commandments ng Panginoon na dapat gayahin daw natin kung anong ginagawa ng Panginoon. So nakikita natin dito, maski galit ang Panginoon, na nagpo-provide pa rin siya. Kaya tayo, maski hindi natin gustong mga nakapaligid sa atin, dapat gawin pa rin natin
kung ano yung expected of us, no? Tapos ay malaman din natin dito, lesson din natin na kahit gaano kalaki ang mga kalaban natin o gaano kalaki ang problema natin, meron tayong Panginoon na laging mas malaki pa. Wala nang mas lalaki pa sa Panginoon. Imposible naman, di ba? At wala nang mas powerful pa sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot sa kanila. Ang takot, yan po ay simbolo na hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kaya kaya ang Panginoon ay hindi siya natutuwa, hindi siya nalulugod kapag po tayo ay naduduwag. Pero kapag tayo ay go, 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 talagang laban, talagang sige, diretso. Parang parang gusto niya yun eh. Ibig sabihin may tiwala tayo sa kanya, no? Tapos dito rin panghuli nakita natin dito sa portion na to na ang mga Moabites, ang mga Ammonites inispare sila ng Panginoon dahil ang kanilang ninuno ay righteous, si Lot, no? Pero ang mga Edomites naman ay inispare din for the sake ni Abraham sa ni Isaac. Ang Panginoon ay gracious siya, no, sa mga anak ng mga nagtiwala sa kanya. Maski medyo lumihis na itong mga Edomites, mga Ammonites, Moabites, lumihis na, no? Pero ang Panginoon gracious pa rin sa kanilang mga anak, no? Sa kanilang mga kaanak-anakan. Maski matagal nang patay sila matagal nang patay si Abraham sa si Isaac, pero yung pangako niya hindi pa rin nawawala, no? Kaya sabi dito talagang ang ang pangako ng Panginoon ay matutupad kahit na wala na yung pinangakakuha niya. So, nawa ay nagkaroon po tayo ng konting pag-aaral dito, no? Sa mga natutunan natin sa lesson na ito, Parsha Devarim, no? At iyan ko ang ating parsha sa Aaronic benediction, ano? Magpipray tayo and then mag-Aaronic benediction tayo. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral po muli ng inyong salita, ang Parsha Devarim. Nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo ang inyong salita sa mga puso ng mga tagapakinig, ng mga nakakinig at makikinig sa mensaheng ito, Panginoon, na galing po sa inyo. Nawa po, Panginoon, ay pagyamanin mo sa puso ng bawat isa upang patuloy po na lumago ito at magbunga ng kabutihan sa puso ng bawat isa. Muli po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At tayo po ay mag-Aaronic benediction ayon po sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26 na kung saan si Moses ay inutusan ng Panginoon na utusan si Aaron na i-bless o pagpalain ang mga Israelitas, mga anak ni Israel sa pamamagitan ng ganito. Yivarekha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav alecha v'yikunecha, Yisa Adonai panav alecha v'yasam lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Hanggang sa muli.